Mabilis mangyari ang sandali. May magbibitaw ng biro, sasabog ang tawanan sa silid, lilingon ng mga ulo, iikot ang mga mata, ipapasa-pasa ang approval na parang pera. At pagkatapos, may puwang. Hindi ito awkward na katahimikan. Hindi ito tensyon. Iba ito. May isang taong hindi tumugon. Hindi siya nalit tumawa. Hindi niya ginaya ang emosyon ng iba. Hindi siya sumabay para makiisa. Nanatili lang siyang nagmamasid. Maliit na pagkaantala lang yon. Halos hindi napapansin. Pero ramdam ng lahat. Nababasag ang ritmo, nag-iiba ang himig ng paligid, may kung anong hindi masabi na dumaraan sa silid na parang static. Hindi naman sinusubukan ng taong yon na kontrahin ng iba. Hindi siya bastos, hindi rin siya umiiwas. Sadyang siya ay naroroon lang nang hindi nakikilahok. At yun ang nakakaasiwa sa mga tao. Dahil umaasa ang mga social na kapaligiran sa sabayang kilos. Ang magkakatulad na reaksyon ang nagbibigay katiyakan sa grupo na emosyonal na magkakaugnay ang lahat. Kapag may isang taong lumabas sa koordinasyong yon, nakalmado, tahimik at walang paghingi ng paumanhin, naglalaho ang ilusyon ng iisang realidad. Ang mga introvert na sobrang mapag-isa ay hindi tumatanggi sa mga tao. Tinatanggihan nila ang otomatikong pakikibagay. Hindi nila tinututulan ang pakikipag-ugnayan. Ang tinututulan nila ay ang pakikibagay na nagpapanggap na koneksyon. At kahit hindi nila sinasadya, nabubunyag kung gaano umaasa ang mga pakikisalamuha sa tahimik na pagsunod. May mga maliliit na gawi ang mga introvert na tila walang mali siya sa ibabaw, ngunit tahimik na nakakainis, nakakaasiwa at nakakagulo sa iba sa paraang bihirang aminin ng lantaran. Number 1. Hindi sila agad tumutugon. Ang buhay panlipunan ay parang choreography. Pag may nagpakita ng excitement, ginagaya ng iba ang sigla. Pag may nagbahagi ng inis, sumasabay ang iba sa pag-aalala. Pag may nag-reveal ng balita, sama-samang ipinapakita ng grupo ang kanilang collective emotion. Mabisa ito, predictable at stabilizing. Pero biglang may introvert na lumilihis sa nakasanayan. Humihinto muna sila bago tumugon. Nag-iisip muna bago magsalita. Minsan nagmamasid lang sila nang hindi ipinapakita ang anuman sa labas. Para sa grupo, ang paghintong ito ay parang may ibig sabihin. Nagkakaroon ng kahulugan ng katahimikan kahit wala namang intensyon. Nagsisimulang ipakahulugan ng mga tao ang kawalan ng reaksyon bilang paghusga, hindi pagsang-ayon, pagmamataas o paglayo. Pero hindi naman pinipigil ng introvert ang kanilang emosyon. Sinasala nila ito. Sinasadya nila ang reaksyon imbes na padalos-dalos. Hindi nila ipinapaubaya sa paligid ang tiyempo ng kanilang damdamin. May banayad ngunit makapangyarihang epekto ang pagpipigil na ito. Nawawala ang agarang pagpapatunay sa interaksyon. At kapag nawala ang pagpapatunay, maraming tao ang nakakaranas ng maliit pero totoong pagkailang. Dahil ang sabayang reaksyon ay hindi lang komunikasyon, ito ay katiyakan. Kapag may tumatangging sumunod sa otomatikong pattern ng pagtugon, lumilikha siya ng puwang kung saan kailangang harapin ng iba ang sarili nilang pagpapahayag ng walang kumpirmasyon. Ang biro ay kailangang tumayo sa sarili nito. Ang reklamo ay kailangang umiral ng walang simpatiya. Ang kasabikan ay kailangang magpatuloy ng mag-isa. Hindi pamilyar ang ganitong paglalantad. Madalas itong tawaging awkward. Ngunit kadalasan, ang awkwardness ay simpleng hindi nakasulat na realidad na lumilitaw kung saan may inaasahang script. Hindi pinapabilis ng mga introvert ang tiyempo ng emosyon para sa kaginhawaan. Pinananatili nila ang sarili nilang panloob na ritmo anuman ang kapaligiran. At kapag tumugon sila, may kakaibang bigat ang reaksyon nila dahil hindi ito otomatiko. Binabago ng bigat na yon ang emosyonal na dinamika ng silid. Pero ang disturbance na nalilikha nito ay maliit lamang kumpara sa mangyayari kapag ang parehong tao ay nagpakita ng mas nakakayanig na bagay. Yung pagiging komportable sa pag-iisa na karamihan ay hindi kailanman natutunang tanggapin. Number 2, komportable sila kahit hindi included.
Ang pagiging included o pagiging belong ay itinuturing na pangkalahatang hangarin. Ang imbitasyon ay senyales ng pagpapahalaga. Ang group chat ay senyales ng pagiging relevant. Ang pakikilahok ay senyales ng kalusugang panlipunan. Kaya kapag may tumanggi ng walang pag-aatubili o tumanggap ng walang sigasig, nagiging kakaiba ang dating ng behavior. Ang sobrang mapag-isang introvert ay hindi humahabol sa pagsasama at hindi rin ginagawang drama pag hindi isinama. Hindi nila tinuturing na pagtanggi ang kawalan ng imbitasyon. Hindi rin nila itinuturing na obligasyon ang imbitasyon. Ang ugnayan nila sa belonging ay may kondisyon. Hindi nakasalalay dito ang kanilang pagkatao. Kaya nilang maging naroroon ng walang attachment. Kaya din nilang mawala roon ng walang sama ng loob. At ang ganitong pagiging neutral ay mas nakakainis sa mga tao kaysa sa lantad na paglayo. Dahil karamihan sa mga estrukturang panlipunan ay nakabatay sa isang palagay. Nais ng lahat na mapili. Pinatitibay ng pagsasama ang hierarchy. Pinapagalaw ng hindi pagsasama ang pakikilahok. Ang pagnanais na mapabilang ang nagpapatuloy sa sistema. Kapag may tahimik na lumalabas sa sistemang yon, nawawalan ng kapit ang hierarchy. Hindi na nakikipagkumpetensya ang mga introvert para sa pagiging malapit. Hindi sila nakikipag-usap para sa katayuan. Hindi sila nagpapakita ng kakulangan. Sila ay umiiral lamang sa labas ng agarang pangangailangan. Madalas itong ipakahulugan ng mga nagmamasid bilang emosyonal na paglayo. Ngunit ang tunay nilang nasasaksihan ay self-sufficiency nang walang pagpapahayag. At ang self-sufficiency na hindi ipinapahayag ay parang tahimik na pagtutol sa isang pinagsasaluhang paniniwala na ang presensyang panlipunan ay nagtatakda ng halaga. Kapag may isang taong nagpapakita ng kabaliktaran, hindi bumabagsak ang istruktura, ngunit nagiging malinaw ito. At ang pagiging malinaw na yon ay nagdudulot ng pagkailang na mas tumatagal kaysa sa inaasahan, lalo na kapag kasabay nito ang isa pang gawi na ginagawang exposing ang karaniwang pag-uusap. Number 3. Nakikinig sila ng walang ipinapakitang empatiya. Kadalasan visible ang pakikinig. Ang pagtango ang humahati sa mga pangungusap. Ang mga pagsang-ayon ang nagpapatuloy sa daloy. Ang mirrored na mga ekspresyon ang nagbibigay katiyakan sa nagsasalita. Ang mga signals na ito ay hindi lang nagpapakita ng atensyon. Inaayos din nila ang emosyonal na kaligtasan ng interaksyon. Ang lubhang mapag-isang introvert ay madalas alisin ang nakikitang bahagi habang nananatiling buo ang atensyon. Nag-a-absorb sila ng walang mga signals. Sinusundan nila ang kahulugan, hindi ang damdamin. Pinoproseso muna bago tumugon. Para sa mga nagsasalitang sanay sa agarang feedback, para itong pagsasalita sa tahimik na tubig. Nawawala ang karaniwang mga palatandaan. Hindi agad nagre-reflect ang emosyon. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyayari. Naaalala sila ng may pambihirang presisyon. Bumabalik ang mga detalye kalaunan. Napapansin ang mga nuances. Nakikilala ang mga patterns. Malalim ang pakikinig nila, ngunit huli ang pagpapahayag. Inuuna nito ang pag-unawa kaysa sa agarang pagtiyak. Binabaliktad nito ang pamilyar na dinamika. Sa halip na patunayan ng nakikinig ang atensyon, kailangang tanggapin ng nagsasalita ang ganap na pagpapahayag ng walang agarang pagpapatunay. Maaring makaramdam ito ng hindi komportableng pagkalantad dahil ang ipinapakitang empatiya ay madalas nagsisilbing panangga, isang malambot na sapin na nagpapahupa sa sariling paglalantad. Kapag inalis ang panangga na yon, nagiging mas tuwiran, mas totoo at mas may pananagutan ang komunikasyon. Hindi sinasadyang patindihin ito ng introvert. Tumanggi lamang silang magkunwaring nakikinig kung kaya nilang magbigay ng tunay na atensyon. At ang tunay na atensyon, kapag tahimik, ay lumilikha ng isang psikolohikal na bigat na nararamdaman ng mga tao kahit hindi nila mapangalanan. Mas napapansin ang bigat na yon sa mga sitwasyong umaasa ang karamihan sa pagtitiis upang mapanatili ang pagkakasundo. At ito ang naiibang bagay na ginagawa ng mga introvert. Number 4, umaalis sila kapag nauubos na ang enerhiya, hindi kapag tapos na ang okasyon. May hindi sinasabing inaasahan sa pakikisalamuha. Dapat magpatuloy ang presensya. Ang pananatili ay tanda ng paggalang. Ang pagtitiis ay tanda ng respeto. Ang pag-alis ay kailangang may paliwanag.
Ang mga lubhang mapag-isang introvert ay hindi nakikipag-areglo sa pagkaubos. Umaalis sila kapag bumababa na ang panloob na enerhiya, anuman ang takbo ng kaganapan sa labas. Walang anunsyo, walang dramatikong pamamaalam, walang mahabang paliwanag. Simpleng pagtutugma lang ng panloob na kalagayan at panlabas na kilos. Nilalabag ng maliit na hakbang na ito ang isang malawak na tinatanggap na tuntunin na dapat panatilihin ang social continuity kahit nagiging hollow na ang personal na pakikilahok. Maraming tao ang nananatiling naroroon ngunit wala na sa isip. Ipinapakita pa rin nila ang pagiging available kahit wala na ang interes. Pinananatili ang anyo ng koneksyon kahit naputol na ang tunay na ugnayan. Bihirang makilahok ang mga introvert sa ganitong paghihiwalay. Kapag natapos ang kanilang pakikilahok, kasabay nitong nagtatapos ang kanilang presensya. Madalas itong ipakahulugan ng mga nakamasid bilang biglaan o paglayo. Ngunit ang tunay nilang nasasaksihan ay pagkakatugma ng panloob na karanasan at panlabas na kilos. Ibinubunyag ng pagkakatugmang ito ang isang hindi komportableng katotohanan na kung gaano kadalas nilalampasan ng mga tao ang sariling panloob ng mga signals upang mapanatili ang panlabas na pagkakasundo. Hindi ipinapangaral ng mga introvert ang hangganan. Tahimik lang nila itong ipinapakita at mas mapanghikayat ang pagpapakita kaysa sa pagpapaliwanag. Hindi ginugulo ng kanilang pag-alis ang okasyon. Ang nagugulo nito ay isang palagay na dapat magpatuloy ang pakikilahok sa lipunan regardless of authenticity. At mas napapansin ang paglihis na yon kapag ipinares sa isa pang gawi na binabago kung paano nabubuo ang mismong koneksyon. Number 5, hindi sila nag-overshare para bumuo ng koneksyon. Sa modernong pakikisalamuha, madalas pinabibilis ang pagiging malapit. Maagang lumilitaw ang mga personal na kwento. Ang emosyonal na pagbubunyag ay nagtatatag ng rapport. Ang pagiging vulnerable ay nagiging parang pera ng ugnayan. Ang mga lubhang mapag-isang introvert ay hindi ipinagpapalit ang lalim sa bilis. Ang kanilang panloob na mundo ay hindi itinatago. Ito ay pinipili kung kailan at paano ibinabahagi. Namimili lang sila ng ibinabahagi. Unti-unti silang nagbubunyag. Ibinabagay nila ang lalim sa antas ng tiwala. Malaki ang kaibahan ng ritmong ito sa mga kapaligirang ang paglalantad ng sarili ay ang tanda ng pagiging totoo. Kapag may tumatangging ilabas agad ang kanilang iniisip at nararamdaman, madalas itong ipakahulugan bilang pagiging sarado. Ngunit ang privacy ay hindi depensa. Ito ay istruktura. Ang kanilang panloob na buhay ay hindi sangkap para mapadulas ang usapan. Isa itong larangang may hangganan. May access, ngunit nakukuha lang ito sa pagpapatuloy ng ugnayan, hindi sa bilis. Binabago nito ang kahulugan ng pagiging tunay. Sa halip ng mga hulugan ng ganap na pagiging bukas, nagiging pagtutugma ito ng panloob at panlabas na tiyempo. Para sa mga sanay sa mabilis na palitan ng emosyon, nagdudulot ito ng banayad na pagkayamot. Nawawala ang karaniwang daan patungo sa pagiging malapit. Kailangang umusad ang interaksyon ng walang shortcut. Pero may gawi ang mga introvert na magbubunyag ng prinsipyong mag-uugnay sa lahat ng mga nauna. Number 6, hindi nila sinisikap na magustuhan ng lahat. Karamihan sa mga interaksyon ay may banayad na pag-aangkop. Inaayos ang tono ayon sa kausap, pinapalambot ang opinyon upang mapanatili ang ginhawa, binabago ang asal upang mapanatili ang pagtanggap. Ang mga mapag-isang introvert ay hindi kumukontra sa iba. Tumatanggi lamang silang i-optimize ang sarili para sa lahat. Magalang sila ng hindi inililihis ang sarili. May respeto sila ng hindi ini-edit ang sarili. Naroroon sila ng hindi naghahanap ng pag-aproba. Lumilikha ito ng kakaibang social signal. Malugod ang pagtanggap, ngunit hindi ito kinakailangan. Madalas itong ipakahulugan ng mga nagmamasid bilang kawalang pakialam. Ngunit ang kawalang pakialam ay pag-withdraw ng atensyon. Ang mga introvert ay hindi nagwi-withdraw ng atensyon. Inaalis nila ang pag-asa rito. Ipinahihiwatig ng kanilang asal ang isang hierarchy ng mga pagpapahalaga. Mas mahalaga ang pag-unawa kaysa sa pag-aproba. Mas mahalaga ang pagkakatugma kaysa sa pagtanggap. Ang tahimik na pagpunan na ito ay banayad ngunit makapangyarihang binabago ang interaksyon. Kapag hindi hinahabol ang pag-aproba,
hindi ito magagamit bilang panukat. Kapag hindi pinag-uusapan ang pagtanggap, hindi ito maaaring gawing kondisyon. Nagiging mas payak ang palitan. At para sa marami, ang kasimplihan na walang pagpapatunay ay nakakalito. Dahil ang pagpapatunay ay madalas nagsisilbing hindi nakikitang istruktura. Kapag inalis ito, kailangang tumayo ang interaksyon sa sarili nitong kahulugan, hindi sa kapwa pagpapatibay. Walang alinman sa mga gawin na ito ang agresibo. Wala sa mga ito ang humihingi ng pagkilala. Wala sa mga ito ang nagtatangkang manghikayat. Ngunit nagdudulot ito ng pagkailang dahil ipinapakita nila ang mga alternatibo. Ipinapakita nila na ang pagtugon ay pwedeng opsyonal. Ang pagiging kabilang ay pwedeng may kondisyon. Ang atensyon ay pwedeng panloob. Ang presensya ay pwedeng tumugma sa enerhiya. Ang koneksyon ay pwedeng umunlad ng dahan-dahan. Ang pagmamasid ay pwedeng mangyari nang walang pagganap. Ang kasiyahan ay pwedeng umiral nang walang labis na emosyon. At ang pagkakakilanlan ay pwedeng umiral nang walang pag-aproba. Hindi ito mga pilosopiyang ipinapahayag sa argumento. Ito ay mga patterns na isinasabuhay sa kilos. At ang kilos na tahimik na sumasalungat sa pinagsasaluhang palagay ay hindi nagdudulot ng debate. Nagdudulot ito ng pagkailang. Dahil lumilitaw ang pagkailang kapag nakakatagpo ang mga tao ng paraan ng pagiging hindi nangangailangan ng paliwanag, ngunit hindi rin madaling baliwalain. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Jonathan Mariano. Sabi niya, isa sa dahilan kung ba't nagbabago ang isang tao ay ang pagsaksak sa likod. Hindi isang literal, kundi sa pagkatao. Kahit ang isang balat sibuyas ay kayang pagtaksilan ang kapwa balat sibuyas. Kaya kapag nabutasan ka, kahit kahibla, gagawin kang mangmang sa harap ng iba. Minsan pa nga darating pa ang puntong kahit sarili mong kadugo at kahit ang iyong pamilya. Kaya kung pag-aaralan mong mabuti, wala kang magiging kakampi kundi ang iyong sarili, gaya ng pag-abot ng pangarap. Wala ka rin makakapitan, lalo na sa mundong to. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam at yung makakaramay sa totoong buhay. Mapagpalang gabi Sir AP at salamat po palagi. Sabi naman ni Marie the Lightworker, totoo po yan Sir AP. May ilan na rin mga taong nagtaksil sa akin na mga kaibigan. Akala ko nung una tapat sila sa akin. Hindi naman ako masyadong open sa kanila. Pero di ko alam na bawat kaalaman kong na-share sa kanila ay kabaliktaran pala ang ikinikwento sa iba. Masakit kapag nag-isa ka na sa sarili mong mantika or sinaksak ka patalikod. At yun ang isa sa dahilan kung bakit lumalayo na ako sa tao. Maraming salamat po muli Sir AP. God bless always. At ayon naman kay Ernesto Jr., minsan mahina ang tingin nila sa introvert. Pero alam ng introvert ang iniisip nila. At shoutout din kay Larinante Damgo, Annalyn Granada, Lynette Bantolo, Michiko Tobayashi, Lorena Bintas, Cathy, Rexon Camatis, Mario Alipit, Ramlat, Joyce, Emma Villanueva, at kay Irene Parungaw. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.